Let's go to Baguio City, kung saan po nando naman ang ating mobile journalist na si Jazz Paredes. Jazz! Magandang gabi, Joey, Chiki, Marcelo. Nandito nga tayo sa Baguio City, particular dito sa military cut-off Baguio City. Sa ngayon, bumaba na sa tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Baguio, sa Benguet in overall. Pero sa ngayon, kung makikita nyo sa aking likuran, patuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan at meron pa rin pagbugso ng hangin dito, no? At dahil nga dyan sa mga paghangin na yan, marami tayong kaninang nadaanan na mga bumagsak na poste at mga pine tree, partikular, no? Dahil nga dito sa Baguio City, meron daw tayong halos 2.5 million na mga puno dito, kaya hindi daw talaga maiiwasan na may mga maitatalang pagbagsak ng puno dito. Kaya naman, noong pumunta tayo dito Sabado hanggang Linggo, nakita natin nag-start sila ng mga tree pruning and trimming dito para maiwasan yung pagbagsak ng mga puno. Maging tuloy-tuloy lang daw yung daloy ng hangin sa mga puno. Pero dahil nga syempre napakarami ng puno dito sa Baguio City, ay meron pa rin talagang mga ilan na bumagsak, kagaya dito sa P. Burgos, no, halos 4 decades or 4 na dekada na yung tanda ng puno. Hindi daw in-expect nung may-ari ng puno na babagsak yung puno na yun kasi napakatanda at napakatagal na nga nito. At nangyari daw ito around 11:20 p.m. kagabi. Pagbagsak daw, meron daw malakas na tunog. Akala nila transformer na sumabog. Yun pala, itong pine tree na to, bumagsak malapit sa kanilang basketball court at tumama sa kabe ng kuryente. Meron din naman around Bukaucan. Pagbagsak naman ito, pine tree din siya. 2 lanes ng kalsada yung bubagsak. Around 12:30 a.m. naman kanina. Pansamantalang nagkaroon ng road closure, no, dahil dito, and around 6 a.m. naman, binuksan na ulit yung kalsada. Pero nung pinuntahan natin kanina bandang 9 a.m. ay tuloy pa rin yung kanilang clearing operations. At dahil nga naapektuhan din yung linya ng kuryente, meron pa rin mga ilang areas dito na wala pa rin kuryente hanggang sa ngayon, wala kanina pang gabi. Actually, ito rin tinutuluyan nga natin, yung kanilang kuryente dito, generator lang din, kaya kahit paano nakaka-stay tayo, meron tayong kuryente. Pero sa mga residential areas dito, simula kaninang gabi, wala pa rin talaga silang kuryente. Okay, Jazz, follow-up ko sa mga road closure. Alam ko yung diniscuss mo ay within the city, ano. Pero I'm sure may mga naabutang mga turista dyan, o kaya mga travelers, no. Yun bang dalawang major roads, ano, Marcos at saka Quezon, wala bang advisory ang Baguio City government kung pwede na itong daanan o dapat daanan? Jovian, no, sa latest update na nakuha natin kanina, bukas naman yung Marcos Highway, pero yung Quezon Road hanggang sa ngayon ay sarado pa rin sa publiko. Tanging yung mga residente lamang daw ang pinapayagang dumaan dito. Pero hindi pa tayo nakakuha ng latest update kung bubuksan na ba yung Quezon Road bukas o kapag bumuti yung panahon. Pero antabay lamang daw sa announcement, Jovi, no, kung kailan ulit ito bubuksan sa publiko. Jazz, tama ba? Balita ako yung ibang mga residente dyan, mas pinili na magstay sa hotel, ano? Kesa sa mga residential area. Meron ba tayong figures? Gaano karami yung nagstay pa? Kung may evacuation center, pinapayagan na ba silang makabalik sa mga bahay-bahay nila? Marcel, no, kanina naglikot-ikot din tayo. Ang pinuntahan natin yung CDRRMO, yung kung saan may pinakamaraming number of evacuees. Meron tayo ditong 28 families, if I'm not mistaken, or nasa 251 na mga nakatao. Kanina pagpunta natin doon around 2 p.m. ata yon nung pinuntahan natin kanina. Nakita natin yung iba nagliligpit na, prepare na sila para umuwi. At nung kinausap natin sila, actually daw simula umaga pa raw sila kahapon nandoon. Kasi nga dahil nga sa banta ng Bagyong Uwan ay natakot sila dahil yung iba sa kanila flash flood or mabahain yung kanilang area. Meron din naman na landslide prone area. Pero nung advice na daw yung kanilang local government unit na pwede nang umuwi, ang ilan sa kanila nga ay nag-prepare ng umalis or umuwi sa kanilang mga tahanan. Pero yung iba, nag-stay daw doon. Actually, may nakausap tayong isang family na simula umaga nandoon pa. Meron daw kasi silang mga family members na stroke. So, mahirap daw bumaba and landslide pro daw yung kanilang area at may history na rin ng landslide doon, no? So, ang kanila daw, tansya, baka daw bukas ng umaga or bukas ng tanghali pa sila uuwi. Depende daw sa magiging lagay ng panahon. Pero sa ngayon daw kasi, makita naman natin, masungit pa yung panahon. Sa totoo lang, umuulan-ulan pa sa likod ko at medyo may hangin pa ngayon. Ayan siya, nakikita natin ngayon. Hindi lang masyadong
kita dahil madilim nga, walang kuryente sa ibang areas. Pero simula kanina, hindi pa rin tumitila ang ulan. So, ito rin yung naging consideration nila para hindi muna bumalik dahil nga posible or may banta pa rin ng landslide sa kanilang tirahan. Maliban dyan, Jazz, no, sa pinaalala mo, meron ka pa bang ibang mga paalala para sa mga kapatid natin dyan sa Baguio? Sa ngayon, no, wala pa tayong advisory kung magbubukas na po yung ating mga parks dito sa Baguio City dahil kaninang nag-advise po yung kanilang Public Information Office na simula ngayong araw ay sarado pa lahat ng parks dito sa Baguio City. Ngunit wala pa raw announcement kung kailan magbubukas. So sa mga balak pong bumisita dito or sa mga turista na gustong magpunta dito ay magantabay lamang po sa announcement. Habang naman po sa lagay ng kuryente dito, no, dahil nga meron pa ring mga areas na walang kuryente, medyo mahirap po kung mag-i-stay kayo sa ibang areas dito. At iba nga dito, nagbukas na ng libreng charging stations, no? May mga hotels, may mga malls, and even yung City Hall and Baguio Convention Center, nagbukas na sila ng charging stations dahil nga meron kakulangan sa supply ng kuryente dito at kailangan na mag-charge ng iba sa mga kababayan natin dito. So, sa mga balak po mag-visit dito bukas o sa mga susunod na araw ay mag-antabay po tayo sa kanilang social media pages at particularly sa Public Information Office para malaman po natin ang latest update kung magbubukas na po yung mga tourist spots dito and kung advisable na bang mag-visit. Sorry, Jazz, last na lang on my part. So, walang kuryente yung ibang parts dyan, pero yung signal mukhang okay naman, pati yung drinking water. Sa ngayon, no, nakakasagap tayo ng signal ngayon dahil merong generator yung ating tinutuluyan. So, nakikiconnect muna tayo sa kanila. Pero sa totoo lang, nung naglilibot tayo kanina, napakahirap ng signal dito. Kaya hindi rin tayo masyadong makagather or makapag-live dun sa mga areas like evacuation centers dahil halos hindi kumakagat yung signal, hindi tayo makasend ng messages. And as of now, sa water naman, wala naman tayo nakikitang problema. Okay naman daw yung supply ng tubig nila dito. So, dyan yung supply daw talaga ng kuryente yung pinaka-affected dito dahil nga sa dami ng nagbagsakang poste at bagsakang mga puno dito. Diyan, sabi mo marami kasi nabagsakan ng mga puno, no? Nagkaroon ba ng system or magkakaroon ba ng system para mapakinabangan itong mga bumagsak na puno sa mga nangangailangan dyan o even in neighboring areas? Sa ngayon, no, wala pa tayong ang update dyan kung ano man yung gagawin dun sa mga naputol na pine trees dahil medyo madami ngayong nadaanan natin kanina. Sa totoo lang, hindi lang yung mga nakita natin kanina, ilan pa lang yan dahil actually meron din dito sa bandang kanan natin dito, meron namang nagbagsakan dito ng mga sanga kanina at ayon sa kanila ay hindi naman natin malaman pa kung i-dispose ba or meron silang paggagamitan nito dahil nga syempre pine tree itong pinag-uusapan natin pero babalikan natin yan at syempre i-update natin kung ano ba yung magiging ano ba yung kalalagyan nitong mga naputol na mga sanga at mga puno ng pine tree dito sa Baguio City. Last na lang, Jazz, nakita ko ang litrato na naglibot-libot si Mayor Magalong Nakasalubong nyo ba? Sa ngayon, no, medyo nahirapan tayo, Jovi, na makasabay yung schedule niya, no, dahil nga patuloy kasi yung pag-iikot ni Mayor Benji Magalong dito sa Baguio City. Hindi mas nagkakatugma yung schedule natin kapag pupuntahan natin siya sa isang area ay hindi natin siya nakakasalubong. Ngunit ang ating updates ay nakukuha natin sa City Hall or sa Public Information Office nila at ayon naman sa kanila ay patuloy nga daw yung efforts ng Mayor ng Baguio City para makatulong at makapag-monitor sa lagay ng Baguio City, Jovi. Okay. Thank you. That is Jazz Paredes, ang ating pong mobile journalist na ka-assign sa Baguio City. Salamat, Jazz. Salamat. Ingat-ingat kayo dyan. Sana magkakuryente na rin. Oo.